Ayan na, ready na siya. Ayan na ang sabaw. Ready to serve na doon sa taas. Ngayon ilalagay sa saka. Tatakpan at ngayon ay dumating ang driver. May dala siyang agrad kubos irani chula at shandir, sponge, yogurt at saka toast, abiad at saka brown toast. Ang aming driver nakakarating lang galing sa Jamia o sa supermarket. Hello at ngayon ay magpapakulo ako ng samander kasi ang natira sa talaga ay isa na lang at hindi pwedeng isa lang na samander ang ibibigay o isi-serve sa amo. Ito na lang yung natira kaya kailangang magpakulo at madagdagan itong isang samander na ito or beetroot. Ayan, binabalatan ko na siya habang nagpapakulo ako sa ay dagdag dito. Kasi nga isang amo ay paborito niya itong salad na beetroot. Kaya gagawa na naman namin siya ng kanyang paborito or kanyang request. Ayan, para maganda ang kanilang kain. Ayan na, madali lang naman magpapakulo. Kasi nga, ayan. Tapos na. Balik na. Ngayon, hintayin ko na lang yung kanyang kasama. Kasi kapag. Yung salata ni Mama Kibir. Dahil kahapon nagreklamo siya na hindi namin napipera ng salata. Ngayon, daming salata niya. Iwan ko na lang. Magtampo pa siya niyan. Ayan. Bali ngayong araw ay dalawa yung kanilang salata. Ayan ang second salata. Samander. Beetroot sa English. Sa Tagalog, ambot. Sa mga bata naman yun. Sa mga dalaga, to na mga dalagita. Alaga namin. Ang sauce niya, yan. Yogurt, olive oil, Inainit pa, di ba? lemon, salt, tapos kaunting mayonnaise. Yan lang. Lagyan ng konting mayonnaise. Nagkamali ako nung nakaraan kasi minix ko. O, diba? Basta first time, magkamali talaga. Pag second, okay na yan. Talagyan ng kubos sa taas. Ayan. Finish the product. Ready to deliver na sa taas. Delivery. Ayan na, dadalhin niya na sa taas yung mga salata. I believe I can fly. Ngayon ay titingnan ko yung niluluto ng pagkaluto namin kasi niluluto siya ng fish sarina. Yung kanin na may pastang maliliit. Ilagyan niya ng mantika, tapos yung pasta na maliliit. Brown niya, tapos lagyan ng tubig. Nilagyan niya ng kumukulong, pinakuluan niya muna yung tubig na nilagay niya dyan para madaling kumukulo. Pagkulo niyan ay nilagay niya yung kanin, yung bigas. Nilagyan mo din siya ng asin. Oo. Pagti lang na asin siguro nilagay dito. Ayan ang asin.
Tapos, ilalagay ang kanin. Dahil may isang amo na nag-request ng fish sharia. Kung sino yung na-request ng samander salad, siya din yung nag-request nito. Kanin nito. Diba? Bilis na kumulo. At habang nagpapakulo siya nito, hinugasan niya rin yung bigas. Dahil dito, iba yung bigas nila dito. Hindi mo siya pwedeng hugasan lang na kagaya sa paghugas natin sa Pinas. Dapat hugasan mo siya ng ilang beses para malinis talaga siya. Maglalagay na siya ng bigas. Dito pa yung tagaluto namin, hindi ako makaganito. Kasi yung nandito pa yun siya, walang pwedeng pumasok dito sa territory niya, kundi siya lang. Yun tuloy. Nawala siya sa mundo na mag-isa lang. Walang nakakita sa kanya. Sa kanyang nilulutong is sharia. Hintayin na lang na matuyo. Yung kanin, yung bigas kasi dito sa Kuwait mahahaba. Tingnan yung kanin, oh. Hindi kagaya dyan sa bigas sa Pilipinas na maiksi. Dito mahahaba siya. Kailangan time to time i-check para hindi siya masunog sa kuitan. Ayan. Tingnan nyo. Yung kanin at saka yung yung pasta ay parang magka-haba na sila. Ayan o. Itong bigas na to, pag binili mo sa Pilipinas, sobrang mahal. At ginagamit lang siya sa mga Indian cuisine. Ganyan na mga bigas. Basmati rice. Oh. Basmati rice. Ayan, i-steam niya para matanggal yung tubig. Pagkatapos ay ibabalik niya din sa kung saan siya nagluto. Ayan. Tapos, pag binalik niya sa apoy, dapat yung mga apoy niya is low fire. Tama ba yun? Basta yun na yun. Hintayin na lang siya na maluto habang low fire siya, or paalang nga yan kung sa Ilonggo. Ito na yung is sharia. Tingnan nyo yung kanin at saka yung pasta maliliit. Pareha na sila ng haba. O, diba? Middle East lang yatang may ganito eh. No? Ayan. I believe I can fly. Isa na ang kanyang sabaw. Ang kanyang lamas. Ahos, sibuyas, kamatis. Tapos, ang gara. O ang kalabasa. Zero with potato. Mayroon siyang sweet potato. Ayan, ilagay niya na. With potato. Ayan. Potato or butat. Ganyan lang. Tapos lalagyan niya ng tubig, pakuluin hanggang lumambot ang patatas at ang gara. Mikos din pag may time.
tubig, tapos lalagyan niya rin daw ng Maggi cubes. Isa lang na Maggi cubes. Tapos paminta. Paminta. Pampalasa. Yan. Sintayin Hanggang sa lumot. na lumambot at i-blend. Magiging sabaw na siya. Mamaya pag i-blend, ipakita ko din. Ang update sa squash soup, na-blend na siya at yan ang kanyang itsura. O, diba? Sabaw na. Yan na, ready na siya. Yan na ang sabaw. Ready to serve na doon sa taas. Ngayon ilalagay sa sakan. Tatakpan at ilagay natin sa sakan. Ito yung order ng isang amo. I believe I can fly. Susunod na lulutuin. Kuba Bilaban. bilaban. Papakuluan. Anong ingredients niyan? Laban lang. Or yogurt. Tapos salt. And cornstarch dito. Tapos hintayin na lang kumulo. Tapos kuba lang dahil. Simple lang. Tapos kini. Garlic. Ito yung kanyang And garlic. And kusbara. ito yung nagpapaamoy. Ay maganda yung aroma niya. Tapos akarshay, slow bear. Papakita ko din sa inyo kung paano ang final nito. Ito na yung kuba. Itong kuba na to ay niluto siya sa oil. Ngayon ay hihintayin na lang natin na ibuhos yung kanyang laban. O, diba? Kailangan i-serve ito mga malapit ng kumain kasi pag hindi mo, pag i-serve, lagay mo kaagad yung laban, mabibiyak yung kuba. Okay. Kaya hindi dapat siyang Bungkag siya. oo. Hindi siya pwedeng ibabad ng matagal-tagal-tagal. Diba? Request din to ng isang amo eh. Ito. Binuhos na ang kanyang laban. Ayan. O, diba? Yan lang ka. Tapos Dali. ito. Tapos ilalagay din yung kanyang parang pang-garnish niya. Ayan o. Sino kayo nag-message sa akin? Ayan. O, diba? Tapos lagyan ng snowball. Ayan na. Isi-serve na, dalhin na sa taas kasi yung kapatid na lalaki ni Mama Kiber ay tumawag na. I-serve na daw yung pagkain. O dalhin na doon sa kapagkainan nila dahil gutom na sila. I believe I can fly. At ito na nga dahil natapos na siyang magluto para sa mga amo ay nagpakulo na siya kanina ng karne ng karuf. At ngayon ay lulutuin niya na. Nilagyan niya ng sibuyas, kamatis at saka bawang. Ginisa niya muna at nag-blend din siya ng kamatis para pang sauce sa lulutuin niyang laham. At ito ay, ang pagluluto nito ay Indian way of cooking. Pero hindi ko alam kung ano ang tawag sa cooking na to. Yan, imikos-mikos niya muna yan hanggang matuyo at maglumabas yung kanyang aroma. Kaya ito. Ayan, o diba? May nilagay din siya dyan na bay leaves or laurel. Ngayon ay ihintayin niya munang maluto ng masyado ang kamatis at mekos-mekos para hindi siya masunog. O diba? At yan, naglagay na din siya ng mga spices na mga powder na yan.
At hindi ko din alam kung ano yan. Nilalagay niya. Yan ang alam ko, kurkum, para magiging buhay o magiging colorful, magiging yellow ang kanyang kulay. Dahil ang mga Indiano ay mahilig sa kurkum, lahat yata ng mga pagkain o mga ulam na niluluto nila ay nilalagyan nila ng kurkum. Pagkatapos ng kurkum ay nilagyan naman nila niya ng kusbara para yung aroma ay masarap. O diba yan, tuyo na siya, ilalagay niya na yung laham or ang karuf, karne ng karuf. Pero pinakuluan niya muna yan ng matagal kasi nga pag hindi mo pinakuluan, may amoy siya at matigas. Ang pagluto nito ay parang baka kasi kailangan mo pang pakuluan ng matagal. At ngayon, imigos-migos niya ulit para yung mga spices ay manuot talaga sa karne. Ayan. Tingnan nyo yan, oh. Ganyan lang yan, pero masarap siya. Mabango ang kanyang aroma. At yan na, dahil tuyo na siya. Dahil nagkulang ang kanyang sauce doon sa kanyang lulutuing Indian menu. At hindi niya rin alam kung ano yung pangalan. Ayan. Ayan na yung kanyang nilulutong pachamba. Ang pangalan ng menu, pacham. Pero mabango siya. Yes. Laham. Anong laham? Karniro? Oo, karniro. Tapos yung sabaw na pinapuluan. Yan na yan. Tapos paubsan? Oo, paubsan. Patuyuin. Yan na siya. Mamaya update natin. Update sa niluluto na pachamba food ng Indiano. Para sa Indiano naming driver. Alam niyo kung bakit? Dahil nung nandito pa yung aming tagaluto, kung ano yung niluto niya ay yun lang. Pero ngayon, dahil naiba na yung tagaluto namin, nagluluto talaga siya ng para sa Indiano naming driver. Kaya, ayan. Kakain din kami mga Pilipina nito. Titingnan natin mamaya sa futuro kung ano ang magiging reaction ng Indiano naming driver. Niluto para sa kanya. Ito yung niluto na tagaluto namin na para sa aming driver na Indiano at partner sa amin. Nakita niya yung niluto ng aming tagaluto at masaya siya ngayong araw. O diba? Konting bagay lang pero masaya na ang tao. Dapat ganun. Ang kasabihan niya, gugutumin mo lang ang sarili mo, wag lang ang maniho. Dahil pag gutom ang maniho, hindi siya pwedeng maniho dahil hindi natin alam ang disgrasya. Yan lang. I believe I can fly. Ayan na. Kumuha na yung aming driver ng kanyang pagkain sa futuro. Ayan siya. Ganda ng ano niya. Saya siya. Oh. What can you say about the food today? Ha? What can you say? I believe I can fly. At hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Thank you for watching and masalama. Misty Sang Tibuli is signing off. Bye bye.